Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid sa Panginoon. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Roel Camia po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayon pong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Sa araw pong ito, dalangin ng aking puso na datnan kayo ng pamamahayag na ito na kayong lahat ay nasa mabuting kalagayan. Ipagpapatuloy po natin sa araw na ito ang ating talakayan sa The Parable of the Lord Jesus Christ. At nasa series po tayo ng Parable of the Judgment, ang ating topic for today, The Parable of the Sheep and the Goats. At ito po ay ating mababasa sa aklat ng Matthew chapter 25, 31 to 46. Marahil marami sa inyo ay familiar na sa parable na ito, gayunpaman, atin po itong basahin at sa araw na ito'y ating pag-aralan. When the Son of Man comes in His glory and all the angels with Him, He will sit on His glorious throne. All the nations will be gathered before Him, and He will separate the people one from another as a shepherd separates the sheep from the goats. He will put the sheep on His right and the goats on His left. Then the king will say to those on his right, "Come, you who are blessed by my Father, take your inheritance, the kingdom prepared for you since the creation of the world. For I was hungry, and you gave me something to eat. I was thirsty, and you gave me something to drink. I was a stranger, and you invited me in. I needed clothes, and you clothed me. I was sick, and you looked after me. I was in prison, and you came to visit me." Then the righteous will answer him, "Lord, when did we see you hungry and feed you, or thirsty and give you something to drink? When did we see you a stranger and invited you in, or needing clothes and clothe you? When did we see you sick or in prison and go to visit you?" The king will reply, "Truly I tell you, whatever you did for one of the least of these brothers and sisters of mine, you did for me." Then he will say to those in his left, "Depart from me, you who are cursed, into the eternal fire prepared for the devil and his angels. For I was hungry, and you gave me nothing to eat. I was thirsty, and you gave me nothing to drink. I was a stranger, and you did not invite me in. I needed clothes, and you did not clothe me. I was sick and in prison, and you did not look after me." They also will answer, "Lord, when did we see you hungry or thirsty or a stranger or needing clothes or sick or in prison and did not help you?" He will reply, "Truly I tell you, whatever you did not do for one of the least of these, you did not do for me." Then they will go away to eternal punishment, but the righteous to eternal life. Pagpalain naman ng Panginoong Diyos ang pagkabasa at pagkadinig ng kanyang mga banal na salita na sa araw na ito'y ating pagbubulay-bulayan. Gaya po ng atin pong pinag-uusapan sa nakalipas na mga araw, mula nang tinalakay po natin yung mga parables about the kingdom, ay ganun din po natin sisilipin at titingnan ang parable na ito. Ang theme ng parable na ito, yung totoong pananampalataya kay Kristo, ay i-reveal ng ating pamumuhay na may habag, pagsunod, at sa mga tao ay umiibig. Darating yung panahon na anuman ang ating ginagawa, haharap tayo sa ating Diyos para hukuman sa harapan ng ating Panginoong Hesukristo. So true faith in Christ is revealed through a life of compassionate obedience. Ang pagsunod at tunay na pananampalataya ay makikita sa pagpapakita natin ng pagsunod na may habag. Ito po yung theme ng parable na ito.
Today we will look at one of the most serious teachings of Jesus. Seryoso sapagkat sa nakalipas na 3 araw ay tumalakay tayo ng parable tungkol sa paghuhukom ng Panginoon. Darating yung time na haharap talaga tayo sa ating Panginoon. Jesus speaks here about the final judgment. One day, history will end. Christ will return and every person will stand before Him. Mula pa noon hanggang ngayon, ito po ang aral na ang Kristong naparito, nagbuwis ng kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo para tubusin ang kasalanan ng mga pinili ng Diyos sa kaligtasan, ay siya ring Kristong nabuhay sa mga patay at ang Kristong babalik para humatol sa ating mga pamumuhay. Many people think everyone will end up in the same place. Lagi nating naririnig sa mga conversation ng mundong ito, mahal naman tayo ng Diyos. Pare-pareho naman tayong anak ng Diyos. At lahat naman tayo pupunta sa langit. So yun po yung madalas na paniniwala. Kaya nga po, kapag may namamatay, madalas yung naririnig may mga declaration, nasa langit na ika yan. Mabait naman ika yan Wala naman talagang namatay na masama Lahat ay mabait. Dahil yun ang ating pipiliting hanapin. Yung mabuting bagay na ginawa ng taong ito dahil sa paniniwala na ito yung passes na maghahatid sa kanya sa buhay na walang hanggan. Pero alam niyo po ba sa parable na ito, Jesus teaches something very different. May tinuturo ang Panginoon na we will not end up in the same place. Jesus is teaching that there are only 2 groups of people. There will only be 2 groups of people in the end. And in the end, it will be the group of the sheep and the group of the goats. Sa parable na ito, Jesus divides people into 2 categories, into 2 groups. The sheep, referring to the righteous. Yung mga tupa, sila yung mga pinili sa kaligtasan. At dahil pinili sila sa kaligtasan, sila'y i-regenerate ng Panginoon, sila'y maboborn again, ang puso nila'y babaguhin ng kapangyarihan at habag ng Diyos, at dahil sila'y regenerated, sila'y na-born again, mananampalataya sila kay Jesus at sila'y mako-convert. Makikita nila si Jesus bilang daan, katotohanan at ang buhay, ilalagak nila ang kanilang pagtitiwala sa Panginoong Hesukristo. At dahil sila'y pinili ng Diyos bago palikain ng sanlibutan para magmana ng buhay na walang hanggan, idedeklara silang matuwid sa pamamagitan ng kamatayan ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Sila yung tinatawag ditong mga tupa. Yung mga tupa, sila yung righteous, and they are going to be placed in His right. Yun ang sabi ng parable. Now, there is another group of people. And Jesus said, they are the goats. Ano naman yung goats? Sabi, they are the unrighteous. Sila yung hindi nanampalataya. Sila yung hindi nagkaroon ng pagkakataong makita si Jesus bilang daan, katotohanan at ang buhay na siyang tanging pangalan na ibinigay ng Diyos para sa kaligtasan. Paano nangyari na ang mga taong ito hindi nanampalataya? Marahil narinig ang pangaral, marahil dumating sa punto na nasa loob ng simbahan, marahil ay relihiyoso katulad ng marami, pero hindi talaga sila sumampalataya. Dahil hindi sila pinili para sa kaligtasan. Mga minamahal na mga magulang at mga kapatid, ito po ang isang mahiwagang doktrinang hindi matanggap ng mundo. Ang akala ng matigas na puso ng tao, meron siyang kapangyarihan at kakayahan sa kanyang sarili na piliin ng Diyos.
Kapatid, o kung sino ka man na nakikinig sa akin ngayon, kung talaga na may kakayahan ang taong piliin ng Diyos, piliin si Kristo, at ilagak ang kanyang pagtitiwala kay Kristo bilang Panginoon at kanyang sariling tagapagligtas, sige nga, subukan mo ngayon. Subukan mo na sumunod kay Kristo. Sa kanyang panawagan na you should deny yourself, that you should carry your cross and follow Him. Kaya ba yun ng isang tao na ang sabi ng Biblia ay patay sa kanyang kalagayang espiritual? Pagdating sa kalagayang ito, wala siyang kakayahang hanapin, wala siyang kakayahang piliin, wala siyang kakayahang sumunod sa Panginoong Hesus. Sapagkat ang kanyang puso ay mapandaya, ang kanyang puso'y matigas, ang kanyang puso kailanman ay hindi maghahanap sa Diyos. Sa Roma chapter 3 verse 10, ang sabi ng Biblia, nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Walang humahanap sa Diyos, walang nakauunawa. Kapag sinabing walang humahanap sa Diyos at walang nakauunawa, lahat yon, ikaw at ako, prior to the regenerating work of the Holy Spirit. Bago tayo i-regenerate, pare-parehas ang kalagayan ng lahat ng taong nagkasala. Hindi natin makikita si Jesus na daan, katotohanan at ang buhay. Pero bago palikain ang sanlibutan, sa Efeso 1:4, sinabi ng Panginoon, may pinili na siya bago palikain ang sanlibutan para magmana ng buhay na walang hanggan. At ang mga piniling ito ang siyang pinagkalooban ng Panginoong Hesukristo upang pag-alaya ng kanyang buhay, ng kanyang dugo at balutin ng kanyang pagiging matuwid. Tiyak ang misyon ni Jesus. Tiyak ang misyon ni Jesus na paparito siya para sa kanyang mga tupa. Paparito siya para tawagin ang kanyang mga tupa. Paparito siya para tubusin ang kanyang bride, ang iglesia. Paparito siya para iligtas ang mga nawala. Pero ang ibig bang sabihin nun, naparito siya para sa lahat ng tao? Hindi. Dahil kung naparito si Jesus para sa lahat ng tao, at sigurado na ang misyon ay para sa lahat ng tao, isa lang ang konklusyon, dapat ang lahat ng tao automatikong mananampalataya kay Kristo. Pero dahil nga, hindi naman siya naparito para sa lahat. Hindi naman niya ibinigay ang kanyang dugo para sa lahat. Ibig lang sabihin noon, may mga tiyak na taong pinaglagakan at pinagbuhusan at pinagbigyan ng kanyang dugo at ng kanyang katuwiran. Hindi ko po kayang ipilit sa mga isipan na sarado at mga pusong matigas ang turo ng doktrinang ito. Pero paulit-ulit, lagi kong itinuturo dito sa Tinig ng Pag-asa ang doktrina ng eleksyon at ang pagpili ng Diyos sa mga ililigtas. At ito'y ginawa ng Diyos hindi dahil natanaw ng Diyos sa distant future na ikaw ay magpapasya at mananampalataya kaya kanya pinili. Mali iyon. Ikaw ay pinili bago palikhain ang sanlibutan. Efeso 1:4. Kaya tayong mga pinili, eventually, in the proper time, sigurado na mananampalataya. Because we are chosen. Sabi ng John chapter 15 verse 16, you did not choose me, I chose you. Hindi tayo ang pumili, siya ang pumili sa atin. At pinili niya tayo para magbunga. Sabi ni Jesus, apart from me, you can do nothing.
So, kaya natin nagagawa ang mamuhay ng kalugod-lugod sa Kanya, kaya natin nagagawa ang maging kaaya-aya sa Kanyang paningin dahil konektado tayo sa Kanya. Pero kung hindi tayo konektado, lahat ng gagawin natin ay pagpapaimbabaw. Pwede nating gayahin ang isang tunay na Kristiyano, pero ito'y pagpapaimbabaw. Pagdating ng paghuhukom, marireveal kung sino totoo at kung sino ang hindi. Marami pagdating ng araw magsasabi, Panginoon, Panginoon, Matthew 7:21-22. Sa pangalan mo, nagpagaling kami, gumawa kami ng mga himala, nangaral kami. Pero sasabihin ko sa inyo, sabi ng Panginoon, mangagsilayo kayo sa akin, manggagawa ng katampalasanan, hindi ko kayo nakikilala. Darating yung panahon ng paghuhukom, paghihiwalayin niya ang mga tupa, ang pinili ng Diyos sa kaligtasan, at ang mga kambing, ang hindi kasama sa pinili ng Diyos sa kaligtasan. These two group will be divided by Jesus. Kaya ang sabi niya, naparito ako para magdala ng tabak. Paghihiwalayin talaga niya ang kanya at ang hindi kanya. The sheep are the righteous and the goats are the unrighteous. There is no middle group, my dear brothers and sisters. Walang nasa gitna. Humanity is divided between the saved and the unsaved. Walang nasa gitna. Ang mundo, lahat ng tao, noon at ngayon, nahahati lang sa dalawa. Ang ligtas at ang hindi ligtas. Ang nasa maluwang na daan at nasa makipot na daan. This reflects God's sovereign grace and justice. There will only be one king and there will be one judge. He is the Lord Jesus Christ. So this passage reminds us that our lives today matter for eternity. So let us go to the passage and let us learn three important truths from the parable of the sheep and the goats. Simulan po natin sa Matthew 25 verse 31 at makikita natin dito yung authority of the king. Ano po ang sabi ng talata? When the Son of Man comes in His glory and all the angels with Him, He will sit on His glorious throne. So sa talatang ito, Jesus describes Himself as the Son of Man coming in glory. Nung unang pumunta ang Panginoong Hesukristo sa sanlibutan, siya po ay pumunta bilang walang muwang na sanggol. Amen po ba? Siya po'y isinilang sa pasabsaban. He came in humility on earth, born in a manger. He lived as a servant. He died on a cross. But on the second coming, na binabanggit dito sa Matthew 25:31, in the end, He will come again, but this time, He will come very different from the very first coming. Kung nung una, naparito siya bilang handog ng Ama, nagkatawang tao, hinubad ang kanyang pagka-Diyos, nag-anyong alipin, sumunod sa kalooban ng Diyos, opo, hanggang kamatayan sa krus ng Kalbaryo. Pero ang ikalawang pagparito, He will come as King and Judge. Ano sabi ng banal na kasulatan? Acts 17:31, for He has set a day, may isang araw, when He will judge the world with justice by the man He has appointed. He has given proof of this to everyone by raising Him from the dead. The Father is setting a time
And He set a time when He will execute His judgment. And He will execute His judgment to the appointed man. Sino yun? The baby grew up, served, and died on the cross. As human, He gave His life. And God raised Him up from the dead. At ang taong ito na umakyat sa langit ay babalik para humukom sa mga buhay at mga patay. 2 Corinthians 5:10, for we must all appear before the judgment seat of Christ, so that each of us may receive what is due us for the things done while in the body, whether good or bad. Itong sabi ni Pablo, no one, my dear brothers and sisters, will escape this judgment. Every nation, every person, every life will stand before Him. And Jesus will separate people like a shepherd separates the sheep from the goats. Sa araw na yon, magkasamang kakain sa pastulan ang kambing at ang tupa. Walang kamalay-malay na ang pastol, ang hukom, ang Kristo ay darating para sila'y papaghiwalayin. You remember the parable of the wheat and the tares, right? Yung dawag at ang trigo. Ang maghahasik ay ang Diyos, naghasik siya ng mabuting binhi, ito ang wheat. Ito ang mga mananampalataya. Ito ang kanyang pinili para sa kaligtasan. Subalit sa parable of the wheat and the tares, ang sabi, ang demonyo naghasik din nung kanya. Sino yun? Yung mga dawag. Yun ang kambing. Yun ay mananatiling kay Satanas. Yun ay mananatiling hindi sa Diyos. Sabay na sumibol yung wheat at saka yung tares. Magkasama katulad ng kambing at ng tupa. Ang sabi ng mga lingkod, bubunutin na po namin ang mga mapanirang damo. Ang sagot ng Panginoon, huwag niyong bunutin. Dahil pag binunot ninyo, madadamay ang mga trigo. Ano po ang aming gagawin? Hintayin ninyo ang pag-aani. Sa parable na ito ng sheep and the goats, hintayin ninyo ang pagbalik ng pastol. Ano ika ang gagawin pag panahon ng harvest on the parable of the wheat and the tares? Panahon ng pag-aani, bubungkusin ang lahat ng mapanirang damo. At ito'y itatapon sa apoy. Ang gagawa nito, ang mga anghel. Kaya sa parable of the wheat and the tares, hindi tayo ang bubunot. Hindi ang mga lingkod ang gagawa nito. Wala sa atin ang paghatol. Darating yung panahon na pag dumating na ang pag-aani, aanihin ng anghel, ang unang kukunin ay ang mga mapanirang damo, babalutin at itatapon sa apoy. And there will be gnashing of the teeth. Sa pagbalik naman ng Panginoon, ganun din kasama ang mga anghel at ang kanyang gagawin, harvest time, kukunin at paghihiwalayin ang kambing at ang tupa. In the same way today, believers and unbelievers live together in the world. In fact, believers and unbelievers alike, both are living and sometimes they are in the local congregations. Namumuhay na magkasama ang kambing at ang tupa. But one day, Christ will separate them perfectly. Nothing will be hidden, nothing will be overlooked, because Christ knows every heart.
Pwede nating pagbulaanan ang ating kapwa. Pwede tayong magkunwari na totoong mga tupa. Ito yung sinasabi na marami sa panahon ngayon na mga wolves in sheep's clothing. Mga kambing na nagkukunwaring tupa. Mga mapanirang lobo na nasa gitna ng mga tupa. And they are waiting for those whom they may devour. Pero darating yung panahon, kilala ng Panginoon, alam ng Panginoon ang puso ng lahat. Walang maitatago, walang ma-overlook. Kaya pag dumating yon, sasabihin ng Panginoon, yung mga tupa sa kanan, yung mga kambing sa kaliwa. May ebidensya ho kasi ang tunay na pananampalataya. Jesus says something very interesting about the sheep. Ano sabi ng Panginoon sa mga nasa kanan, sa mga tupa? Ito sabi niya, "For I was hungry and you gave me something to eat. I was thirsty and you gave me something to drink. I was a stranger and you invited me in. I needed clothes and you clothed me. I was sick and you looked after me. I was in prison and you came to visit me." So ang kinakausap dito ng Panginoon ay ang mga tupa. So ang sabi niya, itong mga tupang ito cared for others. How? They feed the hungry, they help the poor, they visited the sick, and the one in prison. Ang sabi nila, "Lord, kailan namin ginawa yan? Kailan ka namin nakitang gutom, pinakain, uhaw, pinainom, stranger at pinatuloy, walang damit at binihisan, may sakit at inalagaan, kailan ka nabilanggo at ikaw ay aming dinalaw?" Anong ibig sabihin nun? Mga kapatid, listen to me. Yung mga matuwid na normal sa kanila ang mga gawaing kabanalan. Normal sa kanila ang gawaing maglingkod. Normal sa kanila ang gawaing magpala sa buhay ng iba. Ang magpainom, magpakain, magpatuloy sa stranger, magbihis sa walang kasuotan, tumulong at dumamay maging sa nakakulong sa bilangguan. Normal sa kanila yon. Those are not extraordinary thing. Those are normal kind of life. At dahil normal lang yun sa kanila, pagdating ng Panginoon, sasabihin sa kanila, "Dinalaw niyo ko, pinakain niyo ko, pinainom niyo ko." Pero yung sabi ng mga tupa, "Kailan namin ginawa sa inyo yun?" This shows true believers don't deserve to earn salvation. Regular at normal na gawain yun. Because their obedience, their love for other people, the service and ministries that they are doing, it all flows naturally from the grace of God given them. At dahil normal lang na buhay nila yan, hindi nila inaasahan na pagdating ng araw, yung ginagawa nila ay i-recognize ng Panginoon. Dahil they do all those things without looking for recognition. This reflects humble, spirit-produced obedience. Amen po ba? Kaya nga, ang ating Panginoong Hesukristo sa Matthew chapter 6 nagturo pag magdadasal, dapat totoo, hindi pakitang tao. Huwag tumayo sa mga panulokang daan para ipakita ang ating kabanalan. Pag mag-aayuno, huwag ipahalata. Huwag magsuot ng sako, huwag maglagay ng uling sa noo. Bagkus ay magpamada, maligo, magbihis ng maayos, kahit ka nag-aayuno. At kung magbibigay ka, magbigay kang hindi na ipinapangalandakan,
Huwag nang malaman ng kanan ang ginagawa ng iba. Lahat ng ito'y mabuti. Lahat ng ito ay gawain ng mga tunay na iniligtas ng Diyos. Gawain ito ng mga tunay na mananampalataya. At dapat ito ginagawa ng walang pagpapaimbabaw. Hindi katulad ng isang Pariseo sa Luke chapter 16, umakyat sa panalangin, ipinapangalandakan yung kanyang ginagawa. Ako ikay nag-aayuno, tumutulong sa mga dukha, ako'y nagbibigay ng ikapu. Hindi ako katulad ng magnanakaw na yan. Yung tunay, yung pinili para sa kaligtasan, yung totoong regenerated at born again, normal lang sa kanila ang paggawa ng mabuti, pagpapainom, pagpapakain, pagbibihis sa mga walang damit, pagtulong sa mga may karamdaman, at pagdalaw sa nasa bilangguan. Dahil ginagawa nila ito para sa Panginoon. At ito mga kapatid, tandaan natin, nakikita ng Panginoong Diyos. At ang sabi niya, anuman ang ginawa ninyo sa mga ito, ginawa ninyo para sa akin. Amen? But here is something very important to understand. Hindi yung paggawa ng mga yon ang magliligtas. To reiterate lang and to clarify the issue here. Hindi ang pagdalaw sa mga nasa bilangguan o pagbigay ng inumin sa nauuhaw, pagpapakain sa nagugutom, pagdadamit sa mga walang kasuotan o anumang kabanalan ang magliligtas. Uulitin ko, the Bible very clear and it teaches that salvation ay grace. We are saved by grace alone, through faith alone, not by works, so that no one may boast. Sa verse 10 ng Ephesians 2, we are created in Christ Jesus for good works. So, ibig sabihin, lahat ng binabanggit ni Jesus sa mga tupa, doon sa mga nasa kanan, ay mabuting gawa, pero hindi ito ang nagligtas sa kanila. Ipinakita lang ng mabuting gawa nila ang katotohanan ng kanilang kaligtasan. Good works are not the cause of their salvation. They are the evidence of salvation. Yung paggawa ng mabuti hindi makapagbibigay ng kaligtasan. Pero yung totoong may kaligtasan, siguradong gagawa ng mabuti. Mga kapatid, a changed heart produces a changed life. If Christ truly lives in us, His love will flow through us to others. Ulitin ko, kung si Kristo'y totoong nasa atin, tayo kanyang iniligtas, tayo ay mga tupa, tayo yung ihiwalay pagdating ng araw at ilalagay sa kanan, yung pag-ibig ng Diyos na nasa atin will flow sa iba. At ipararanas natin sa iba ang pag-ibig na ating naranasan. Imagine niyo yung apple tree. Just to illustrate this. I have 2 apple trees in my backyard. Yung apple tree does not become an apple tree because it produces apples. Ulitin ko. Yung puno ng mansanas ay hindi naging mansanas dahil namunga ng mansanas. Amen? It produces apples because it is already an apple tree. Simple lang, oh. Yung puno, hindi naging puno ng mansanas dahil namunga siya ng mansanas. Namunga siya ng mansanas dahil in the beginning, puno siya ng mansanas.
Iinglisin ko. An apple tree does not become an apple tree because it produces apples. It produces apples because it is already an apple tree. In the same way, Christians do good works because Christ has already changed their heart. Yung Kristiyano lang na totoo ang makakapamuhay, makagagawa ng mga sinasabi ng Panginoong Hesukristo sa talatang ating pinag-aaralan ng totoo. Yung iba, pwede nilang dayain, pwede nilang i-fake, pero yung tunay, ang makaalam lang ay ang Diyos na nakababatid ng puso ng bawat isa. Amen? So, hindi po yung paggawa, pagdalaw sa may sakit, pagdalaw sa bilangguan, pagbibihis sa walang damit, pagpapakain sa gutom, pagpapainom sa nauuhaw, ang magiging daan para tayo maligtas. Kaya wag na wag nating sasabihin, ay naku, mabait naman yan, tinulungan ako niyan. Pagpatay na yung tao, ang daming ganun eh. Naku, mahusay yan, magaling yan, lahat mabuti. Tapos i-assume natin, dahil may mga bunga ng kabutihan ang taong yon, ang assumption ay ligtas ito. No. Tandaan natin mga kapatid, ang Diyos lamang ang siyang nakababatid kung sino ang totoong Kristiyano. Pero makikita naman po natin talaga yung totoong Kristiyano mamumuhay ng totoo. Hindi pwedeng mamunga ng peras ang puno ng mansanas. Pag peras ang bunga, sigurado puno ng peras yon. Pag chiko ang bunga, puno ng chiko yon. Hindi nagbabago ang puno dahil sa kanyang bunga. Kung ano siya, iyon ang lilitaw. Second point, we can see the reality of judgment. Jesus then speaks to the second group. Sino yung second group? Pagkatapos niyang kausapin yung mga tupa, bumaling siya sa mga nasa kaliwa, sa mga kambing. These are the people who did not care for others. Their lives showed that their hearts had never truly been changed. Sabi ni Jesus, mangagsilayo kayo sa akin. Kayong mga isinumpa into the eternal fire prepared for the devil and his angels. These are very serious words. The Bible in this parable teaches that hell is real. And just as eternal life is real, eternal judgment is also real. And Jesus ends the passage by saying, Matthew 25:46, then they will go away to eternal punishment, but the righteous to eternal life. Mga minamahal kong mga kapatid, notice the word eternal is used for both. Eternal was used for the righteous, and eternal is also used for the unrighteous. This means both destinies, though magkaiba, ay parehong forever. There will be gnashing of teeth for the unrighteous forever. And there will be peace, joy, happiness, eternal for those on the right. There is no middle ground. There is no neutral position. Every person will belong either to the sheep or the goats.
So mga kapatid, this passage reminds us of something very important. Jesus is both Savior and He is also the Judge. Si Jesus na sinasabi nating tagapagligtas at Diyos ng pag-ibig ay Diyos din na hukom. At darating ang panahon, siya ang hahatol. Sandali lang po, gumagalaw na naman yung aking camera. Adjust ko lang ng konti. So the same Jesus who will judge the world is the one who died on the cross for sinners. Jesus took the punishment, He paid our debt, and He offers forgiveness to all who trust in Him. That means today is still a day of grace and salvation. If we turn to Christ in repentance and faith, we will not face judgment as enemies. We will stand before Him as His redeemed people. Ang panawagan ng Panginoon hindi nagbabago. If you want to follow me, deny yourself, carry your cross, and follow me. Now, for an application of this passage, anong una nating dapat gawin? Una, i-examine natin ang bunga ng ating mga buhay. Ano ang bunga ng ating mga buhay? Jesus said, we will know a tree by its fruit. Tanungin natin ang ating mga sarili. Do I see the love of Christ growing in my life? Do I care about needs of others in my life? Because our actions reveal what is in our hearts. Amen? Second thing that we can do, let us serve the Lord Jesus Christ by serving others. Jesus says something amazing in this passage. When we serve others, we are serving Him. Ano man ang ginawa natin para sa Kanya. At ano man ang hindi natin ginawa, hindi rin natin ginawa para sa Kanya. When we feed the hungry, help the poor, and care for those in need, Christ sees it as service done to Him. Kaya nga, unang Korinto 10:31, anong sabi? Ano man ang ating ginagawa, kumakain man tayo o umiinom, dapat gawin natin para sa Kanyang kaluwalhatian. Even small acts of kindness matter in God's kingdom. Pangatlo at panghuli, anong application ang dapat gawin pa? Let us live with eternity in view. This life is temporary. Di natin alam kung kailan matatapos ang buhay. Di natin alam ang hangganan ng ating mga buhay. Hindi natin alam kung 24 hours na lang ba, 48 hours, isang linggo, isang buwan. We don't know. Dapat mapaalalahanan nga tayo, ang sabi ng Biblia, ang buhay ng tao'y 70 singkat. Pag malakas, 80. So ang buhay, yun ang average. 70 to 80 years old. Kaya pag ikay 80 mahigit na, naku po, Diyos ko, biyayang-biyaya na yun. Lalo kung umabot ka ng 90, no? Sobra-sobra na yun. Kaya pag ikay nabuhay, mga kapatid, ng 70 at malakas pa, ibig lang sabihin nun, marami pang ipinapagawa ang Diyos sa iyo. Hindi pa tapos ang kasaysayan ng buhay mo, matatapos lang naman ito kapag sinabi na ng Panginoon, well done, my good and faithful servant, welcome to my rest. 70 ang usapan, 59 na po ako sa March 29. 59. Kung 70, I only have 11 years. 11 taon. Yung akin pong apo, 5 buwan. Ngayon.
So, ako po'y nananalangin na sana mapaglaruan ko rin yung aking apo. Dumating doon sa punto na makasama kong mag-jogging, maglakad-lakad, o mga bayo. Yun po yung gusto ko eh. Pagdating ng araw, maturuan ko mga bayo yung aking anak. Apo. Okay, sumakay ng kalabaw. Wala namang kalabaw dito. Baka. O kung ano man. Or bisikleta. O makapag-basketball pa kami ng apo ko. Pero 11 pa lang yung apo ko. Noon pa lang natututong mag-dribble siguro, mga kapatid. Pero sinong may alam? Sinong nakababatid ng buhay? Wala. Walang guarantee. Sabi ng aking si Kumaring Agnes Causarin, yung nanay niya, 93 na ngayon. Praise the Lord. Biyaya. At ito pong buhay na ito, hindi lahat magtataglay ng ganong kahaba. So, ang paalala sa atin ng parable na ito, let us live with eternity in view. Ano po ang sabi ng Bible, mga kapatid? What shall profit a man if you gain the whole world and loses your soul? Life is temporary, but eternity is forever. Wise believers live every day remembering that one day Jesus will return and we will stand before Him for judgment. We want to live in a way that honors the King. Uulitin ko. 1, examine the fruit of your life. 2, serve Christ by serving others. And the last, live with eternity in view. I want to give you some reflection questions para pag-isipan at sagutin. 1, if Christ returned today, would you be ready to stand before Him? 2, what evidence of Christ's love can be seen in your life right now? 3, how can you show Christ's compassion to someone in need this week? Sabi po ng isang famous preacher, many people think they are preparing for retirement, but they are not preparing for eternity. The most important preparation in life is not financial preparation. It is spiritual preparation. The question is not how much money we have or how successful we are. The real question is, do we belong to the King? Tayo po'y tumungo, tayo manalangin. Heavenly Father, we thank you for your word that teaches us the truth about eternity. Help us, Lord, to examine our hearts. If there is anyone who has not yet trusted in our Lord, draw them to repentance and faith today. And for those who belong to you already, help them live lives that show love for our Jesus and teach us to care for others as well. Ihanda mo po ang aming mga puso, dakilang Diyos, sa iyong pagparito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid, dito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po mula dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para sa pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong umaga, dito po sa Tinig ng Pag-asa. God bless po, mga kapatid.